Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Andirito na po tayo, madam. Baldo, pakisabi kay Pinang, pumunta siya sa kwarto ko. Opo. Ay, nako, napakainit. Gusto kong magpahangin sa aking beranda. Madam, andirito na po ako. Pinang, nabili mo ba yung pinag-uutos ko sa yung mga sahog? Para ho ba sa dinugo ang ipinaluluto nyo? Oo, ang gusto ko yung sariwa, ha? Madam, galing ho mismo sa katayan ng hayop natin yan. Binigyan din ho ako ni Tandang Tinong ng isang timbang dugo. Mabuti kung ganon. Yung mga sakahan kong paanihin, natapos na bang gapasan? Kasalukuyan pong tinatapos ng mga tauhan ninyo. Nataon kasing hindi pumasok ang karamihan sa kanila. At bakit? Nagkasakit po, sabi ng kanilang mga asawa. Puro sila dahilan. Libre na nga silang nanunuluyan sa lupain ko. Tapos ganyan pa ang ginagawa nila. Gusto ba nilang magbayad ng upa? Pagbasensyahan nyo na po sila, madam. Matanda na rin kasi ang ilan sa kanila. Kung pipilitin natin silang magtrabaho, baka tuluyan silang manghina. May anak naman siguro sila. Sila ang pagtrabahuhin. Mga walang utang na loob. Sige po, pagsasabihan ko po. Sige na, magluto ka na. Maya-maya lang ay kakain na ako. Pagsabihan mo rin si Baldo, ha? Linisan yung sasakyan ko. May lakad ako mamayang gabi. Opo, madam. Parang nanunuyo na naman ang balat ko. Ilang linggo na ba akong hindi nakakakain ng sariwa? Ang mabuti pa, lalabas ako mamaya. Gusto kong makagala. Si Veronica ay maganda pa rin sa edad na 40. May apil pa rin sa mga kalalakihan. Ika nga nila, may asim pa. Meron itong taglay na karesma na hindi kayang tanggihan ni numan. Nakukuha niya agad ang lalaking natitipuhan kahit sa tingin lang. Sa likod ng kanyang ganda ay may naitatago itong lihim. Nakuha niya ito sa kanyang kabataan. Nakatagpo siya ng isang lalaking natatanging nagpatibok ng kanyang puso. Ito ay kanyang minahal at nakaniig. Ang hindi niya alam, may lahi pala itong aswang. Huli na nang nalaman niya ang totoo. Napaslang rin ang lalaking aswang dahil kinuyog ng mga taong bayan. Nang ito'y nang biktima ng isang buntis, simula noon, nananalaytay na sa kanyang mga ugat ang pagiging aswang. Para mapanatili ang kanyang kagandahan, lihim siyang nambibiktima ng mga kalalakihan na kanyang nagugustuhan. Ay ma'am, may hinihintay ba kayo? Nakikita mo namang mag-isa lang ako. Nanonood ako sa inyo, hindi ba? Naniniguro lang naman ako kasi ayoko magkaroon ng problema. Baka lang may magalit kapag tumabi ako sa'yo. Naghahanap talaga ako ng ka-table. Available ka ba? Single and ready to mingle. Parehas pala tayo. Halika, tabihan mo ko. Umorder ka na rin ng alak. Akong bahala. Talaga? Waiter, dalhan nyo kami rito. Sasabayan ko si Ganda na mag-enjoy. Sulitin mo ang bayad ko. Ayoko nang nabibitin ako.
Ilang oras din nagpalitan ng baso ang dalawa sa loob ng club. Nagsalo sa magdamag na kwentuhan at halakhakan. Naging sensual ang pakiramdam ng dalawa. Dala ng ininom nilang alak. Naisipang yayain ni Veronica ang binata. Malambing na umakbay ang binata sa kanya habang palabas ng club. Nakarating sila sa motel. Pagpasok pa lang ng kwarto, biglang niyakap ng binata ang nagiinit na katawan ng babae. Pabagsak na humiga sa higaan habang nakadikit ang kanilang mga labi. Nagkumababaw ang binata sa babae. Naglakbay ang malilikot nitong mga kamay sa malulusog nitong mga dibdib. Nasa ganun silang tagpo nang kausapin ng binata ang kanyang kaniig. Nakakagigil ka naman. Magdahan-dahan ka naman. Kung hawakan mo ko, parang yung ka lang ulit nakipagtali. Oo, lalo na sa katulad mo. Ano bang gusto mo? Ano gusto Ikaw mo? ang bahala kahit ano. Basta busugin mo ang nauuhaw kong kasabikan. Sige, kahit anong gusto mo gagawin natin. Kung bakit ba naman kasi ngayon ka lang nagawi sa amin. Ang tagal ko nang hindi nakakapagpasabog ng dahi ko. At dahan-dahan naman. Masyado mo akong nilalamo. Ikaw lang kasi uli nakapagpainit sa akin ng ganito. Sige lang. At mamaya, ako naman ang mapubusog. Teka, sandali lang. Bago ako magpasabog sa'yo, sabihin mo sa akin, may nobyo ka ba o di kaya karelasyon? Ano ka ba? Tama bang pag-usapan pa yan? Nasa gitna tayo ng laban. Gusto ko lang makasigurado. Ayoko ng problema. Kung inaalala mong may susugod sa'yo, huwag kang mag-alala. Solong-solo mo ko. I'm single. Talaga? So ako muna ngayon ang magmamay-ari sa'yo, ha? Bahala ka. Kung yan ang gusto mo. Palaban ka rin pala. Akala ko, ako ang uuna sa'yo. Ang usapan natin, bubusugin mo ko, hindi ba? Oo. Pues, sumunod ka. Aray ko naman. Bakit kailangan mo pang talian ng braso ko? Huwag mong paglalaroan ng dibdib ko. Nagkikiliti ako. May kiliti ka palang damuho ka. Huwag kang malikot. Pagsasawaan na muna kita. Halik-halikan. Madam, kainit ang halik mo. Huwag kang maingay. Talo mo pa ako kung humalinghing. Madam kasi, ibang klase ka kasi maglaro. Susunod ka sa gusto ko, ha? Sa ayaw mo man o sa gusto. Babata na naman ako. Madam, teka, bakit parang masyadong malakas ang paghawak niyo sa akin? Parang nakakadurog kayo ng kalamnan. Masakit! Madam, ano? Gamit ang kanyang kamay, pinunasan ni Veronica ang tumalsik na dugo sa kanyang buka. Maging ang damit na suot nito ay kanyang itinapon sa basurahan. Naligo ito at nagbihis ng bagong damit para hindi mabunyag sa publiko ang lahat. Agad niyang ipinalinis ang kwarto ng motel. Ipinatapon ang bangkay sa malayong lugar. Kapalit ng pananahimik ng mga empleyado, tinapalan niya ng malaking halaga ang lahat ng mga naruroon. Umalis na ito sa motel na parang walang nangyari. Pagdating ni Veronica sa kanyang tahanan, agad itong nakatulog sa silid. Maaga itong nagising. Napilitang umikot sa kanyang mga sakahan at mga hayupan. Nais raw siya nitong makausap ng kanyang mga tauhan. Habang siya ay nagsasalita sa harap ng lahat, may napansin itong binatang nakatayo sa di kalayuan. Tahimik lang itong nakikinig sa kanilang pagpupulong, habang siya naman panay ang nakaw ng tingin sa nasabi ng binata.
Wala na ba kayong itatanong kay Madam Veronica? Ay, wala na. Ay, kami, wala na. Ewan ko sa kanila. Ay, naku. Uutang lang pala. Pinapunta lang ako rito para sa napakababaw na dahilan. Akala ko pa naman, may aalis na sa lupain ko. Oh, sino yung bagong mukhang nakikita ko? O sige na. Bumalik na kayo sa mga trabaho ninyo. Mamaya nyo na makukuha ang bahagi ng pinagtrabahuan ninyo. Ay, sige na. Ay, tayo na. Bumalik na tayo. Sige. Baldo, halika nga rito. Madam, bakit po? Kilala mo ba yung binatang nakatayo ron sa may kanto? Yung nakapulong puti ho ba? Oo. Si Jeronimo po yun. Isang dayong seminarista na nakadestino ngayon sa ating lugar. Napakagwapong seminarista naman ito. Single? Ho? Ano po ma'am? Wala. Ang sabi ko, kunin mo yung bag ko sa sasakyan at mauuna ka nang umuwi sa bahay. Maglalakad-lakad muna ako rito sa sakahan. Hindi ho ba sabi ninyo, babalik tayo agad sa bahay ninyo? Dahil gusto nyo na pong magpahinga. Hindi na. Gusto ko pong mag-ikot sa paligid. Pero ang totoo, gusto kong makilala kung sinong binatang yon. O sige ho ma'am. Ipatawag nyo na lang po ako sa isa sa mga tauhan natin kung magpapasundo na ho kayo. Sige na. Magpaluto ka kay Pinang ng merienda. Ihatid mo rito mamaya. Aba, himala. Magpapamerienda si madam. Mukhang may binabalak na naman si madam ah. Ano pang hinihintay mo, Baldo? Umalis ka na. Ayokong masira ang araw ko sa kabagalan ng kilos mo. Inabot na siya na maghapon sa kaaantay ng pagkakataong makadaupang palad ang binata. Pinameryenda niya ang halos lahat ng mga tauhan. Nagpapapansin lang siya sa mga ito. Inakala pa nga niya na hindi ito magtatagumpay. Kung ano-ano ang ginagawa niyang paraan para makalapit lamang dito. At siya namang paglayo nito sa kanya, mabuti na nga naisipan siyang ipakilala ng isa sa mga tauhan rito. Alangang inabot ng binata ang kanyang kamay kay Veronica. Pigil ang ngiting tumango habang pinakikilala ang kanyang pangalan. Pinagmasdan naman ni Veronica, kinilatis mula ulo hanggang paa. Nakaramdaman ng pagkailang ang binata sa ginagawang mahalay na pagtingin sa kanya ni Veronica. Nahalata niya naman ito, kaya si Veronica naman ang gumawa ng paraan para magkaroon sila ng pagkakataong magkasarilinan na mag-usap. Dito niya inimbitahan ang binata sa kanyang tahanan. Madam, andito na po pala kayo. Ano pong ipag-uutos nyo? Pinang, magluto ka ng hapunan. Sarapan mo at may bisita tayo. Madam, hindi na po ako magtatagal. Huwag na po kayo mag-abala. Veronica na lang ang itawag mo sa akin. Huwag nang madam. Isa pa, huwag mo na akong hinuho. Hindi naman halata sa itsura ko, hindi ba? Na matanda na ako. Pagpasensya niyo na ho. Sadyang nakasanayan ko lang po. Hindi ko rin po kasi maiwasan. Bilang respeto po sa matanda. Kong lalaking ito. Hindi pa nga ako makadiskarte. Ipinapamukha niya talaga sa akin na matanda na ako. Nung isang araw lang ako nakapagpabata. Kumulubot na ba agad ang mukha ko? Madam, natahimik na ho kayo. Huwag mo akong intindihin. May iniisip lang ako. Bueno, nasa na nga ba tayo? Nandito ho tayo sa bahay niyo. Ang ibig kong sabihin, ano na bang napag-uusapan natin? Yung sakahan kanina, hindi ba? Ano ba yung pinagkakabalahan mo sa ngayon? Tulad ho ng sinabi sa inyo ni Tata Guido kanina, isa ho akong seminarista na nagpapahayag po ng salita ng Diyos. Kung ganon, kailan ka pa nagsimula?
Saan ang lugar na pinagdarausan ninyo ng pagpapahayag na yan? Sa totoo lang po, isa po yan sa pinoproblema ko sa ngayon. Bukod po sa bago lamang ako dito sa inyong lugar, wala ho akong sapat na kagamitan para maidaos ang pamamahagi ko po ng salita ng Diyos sa inyong lugar. Ay, tamang-tama pala ang pagpunta natin rito. Planuhin natin ang lahat ng gagawin mo. Akong bahala sa lahat ng kakailanganin mo. Talaga ho, madam? Hindi ho kaya nakakaya? Ay, naku, magbabago talaga ang isip ko. Kung hindi mo ititigil ang pagtawag sa akin ng madam at yung kahuhu mo sa akin, naiilang ako sa ginagawa mo. Sige ho, madam. Sige, Veronica. Good. Mas gusto ko yan. Teka, sana nga ba tayo? Ano nga bang maitutulong ko? Napapadalas ang pagkikita ng dalawa. Naging pagkakataon ito para mapalapit ang loob ni Veronica sa binata. Unti-unti niya itong nakikilala kung gaano ito kabait. Kasipag, kabuti sa lahat ng tao. Ilang beses pa nga itong nahuli ni Hero na nakatingin sa kanya si Veronica. Napangiti na lamang ito tuwing natsyetsyempohan niya itong umiiwas ng tingin si Veronica sa kanya. Isang hapon, matapos ang isang community Bible study, nagkayayaan ng maliit na salo-salo sa hardin ni Madam Veronica. Naglabas na nga rin ng lambanog ang mga tao. Hindi maiwasang mapatagay ang lahat ng dumalo sa community Bible study, pati na rin si Madam Veronica. Maliban na nga lamang kay Jeronimo, inabot na sila ng 8:00 ng gabi. Kung di pa sinaway ni Mang Baldo na magsiuwi na ang lahat, hindi pa matatapos ang tagay sa hardin. Oy kayo, gabi na. Ano pang balak ninyo? Ito naman, si Baldo, kung makapagtaboy ka naman, akala mo naman ikaw ang may-ari ng bahay. Tandaan mo, driver ka lang ni Madam. Mukhang napapasarap na kasi tayo ng kwentuhan, kaya ayaw na nilang umalis. Nako, gusto nyo lang magpalibre ng isang lambanog eh. Nakakawalong bote na kayo ah. Hayaan nyo na. Ngayon lang naman tayo nagkasalo-salo ng ganito. Hindi na po, Madam. Nagbibiro lang naman ako. Uuwi na rin kami. Maaga pa po kami bukas. Bueno, kayong bahala. Kayo, Brother Hero. Ihatid ko na ho ba kayo sa tinutuluyan ninyo? Sana wag ka na munang umalis. Gusto pa kitang makakwentuhan. Mamaya pa po ako uwi. May pag-uusapan pa po kami ni Madam Veronica. Ay, salamat naman. Masusolo rin kita. Kaya lang nakakainis. May ho at madam na naman ang tawag niya sa akin. Madam, kakausapin pa raw ho kayo ni Brother Hero. Wala namang problema. Sige, hindi pa naman ako matutulog. O sige. Oh, ano pang inaantay ninyo? Magsilayas na kayo. At magdi-date pa sila ni Madam. Baldo, ano ka ba? Yung bibig mo, nakakahiya. Nagbibiro lang naman po si Mang Baldo. Miss Veronica, hiyaan niyo na. Pagpasensyahan mo na. Medyo nakainom na. Opo, Madam. Biro lang naman po eh. Sa salas na sila pumesto, dala na rin siguro ng kanyang kalasingan. Nakapagkwento na si Veronica ng mga personal niyang mga karanasan, pati nga yung pagkakagusto niya sa isang kakaibang nilalang ay kanya na ring nabanggit ng bahagya. Nahabag naman si Hero sa kanyang mga narinig. Marami rin pala itong pinagdaanan. Sinong mag-aakalang ang isang mayamang katulad niya ay may kinaharap rin palang problema. Hindi rin siya naniniwala tungkol sa naikwento nitong nilalang. Napaiyak si Madam sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan. Di napigilang humilig ito sa dibdib ng binata. Kinalma naman ng binata si Veronica. Kumalma ka na. Tulad ng nasabi ko, may dahilan ang lahat ng pinagdadaanan ninyo.
ng kanyang dibdib. Napakabango ng kanyang katawan. Ayoko nang umalis sa pagkakahilig ko sa kanya. Sana ho, madam. Andito lang ho ako para makinig. Kahit ang pagtapik niya sa likod ko, napapagana yung loob ko. Gusto kong makita ang kanyang mukha. Veronica, ayos ka lang ba? Lilingunin ko siya. Veronica, ano ba naman to? Nakakailang naman ang pagtitig niya sa akin. Ano bang gagawin ko? Ang bango niya talaga. Kuwapo ang kanyang mukha. Parang gusto ko siyang matikman. Taka, Veronica, anong ginagawa ninyo? Naku po, lumalapit ang mukha niya sa akin. Kailangan umiwas ako. Jeronimo. Ayoko magkasala. Patawarin mo ko sa gagawin ko. Aray ko naman. Bakit mo ba tinabig ang mukha ko? Pasensya ka na. May ilam mo ka sa mukha. Pinatay ko lang. Hayan oh. Tingnan mo sa kamay ko. Akala ko pa naman sinadya mo talaga akong sampalin. May gamit rin pala ang nunal ko sa kamay. Mabuti na lang talaga. Meron akong ganito. Ay naku, saan na nga ba tayo? Nasabi ko naman sa'yo ang pakay ko sa inyo kanina. At kahit papano naman, napagaan ko na ang loob ninyo. Maaari po bang umalis na ako? Maaga pa naman. Aalis ka na? May gagawin pa kasi ako bukas eh. Kung sakaling matapos ako na maaga, pwede naman tayo mag-usap muli. Sige. Totoo kaya yung mga sinabi niya? Hindi ako makapaniwala. Siguro, nasabi niya lang yun dahil lasing lang siya. Paano ko makukumpirma ang totoo? Hindi makalimutan ni Veronica ang tagpo nila sa Salas. Yung tagpong tinitigan niya ang labi ng binata habang papalapit ang kanyang muka. Doong maalala niya ang pagkakasampal ng binata sa kanyang muka. Siya namang pagkalaglag niya sa kanyang higaan. Dismayado man sa pagkakaudlot ng kanyang halik sa binata. Para naman siyang dalagang kinikilig na inaayos ang kanyang sarili mula sa pagkalaglag sa kama. Nagtungo ito sa kanyang aparador. Tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Inistima ang sarili. Kung magugustuhan siya ni Hero sa kanyang angking kagandahan, kahit siya ay may edad na, kinuha niya ang kanyang langis na pabango. Dahan-dahang inilagay sa kanyang buong katawan. Habang ikinagkalat niya ang langis sa kanyang katawan, unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Anyo ng isang aswang na nakatatakot. Para tuloy siyang nanlumo. Ito bang dalawang katauhan niya ay matatanggap ng lalaking natitipuhan niya? Kinaumagahan, muli na naman silang nagkita ng binata. Sa isang salo-salo matapos ang feeding ng mga kabataan sa isang kubo niya sa sakahan. Madam, kanina pa kayo hinahanap ni Hero. Talaga? Bakit raw? Veronica, nandiyan ka pala. Kanina pa kita inaantay. Hero naman, huwag mo naman akong ginaganito. Lalo akong natatakam sa'yo. Eto nga pala. May tinabi akong sopas. Mainit-init pa yan. Gusto ko, matikman mo ang luto ko. Madam, masarap yan. Pinuno ng pagmamahal ang pagkakaluto dyan. Salamat, Hero. Mabutit na alala mo ko. Hindi pwedeng kalimutan ka, madam. Ikaw ang sponsor niyan eh. Si Brother Hero ang mismong nagsabing, ikaw ang dapat na unang pagtabihan ng sopas. Mang Baldo, wag mo naman ako yung lalaglag sa ganyan. Pasalamatan na lang natin yan sa lahat ng suporta sa atin ni Veronica. Ay nako, kahit ano pang dahilan, tatanggapin ko yan dahil galing sa'yo. Sana magustuhan mo ang luto ko. Basta ikaw ang nagluto, masarap yan. Ho? Ano kaya yung nasa balikat niya? Peklat? Kakaibang itsura. Parang hindi ito nasugatan sa ordinaryong paraan.
Paano niya kaya nakuha yun? Hero, bakit nakatitig ka sa balikat ko? May problema ba? Wala naman. Napansin ko lang ang peklat mo. Nagtataka lang ako kung saan mo ito nakuha. Wala yan. Nadisgrasya ako noong kabataan ko. Kaya meron akong ganyan. Nakalimutan niya yata yung napag-usapan namin kagabi. Baka nga, naikwento niya yun. Dala lang ng kalasingan. Kung hindi ka pa handang sabihin, ayos lang. Kaya ko naman magantay sa tamang panahon. Ano kaya itong sinasabi niya? Bakit parang may nalalaman siya? Hindi nakatiis si Hero na magtanong kay Pinang, ang dalagang katiwala ni Veronica. Matagal-tagal na rin kasi itong naglilingkod sa matrona. Noong una, hindi ito nagsasalita. Nananatili kasi itong loyal sa kanyang among si Veronica. Pinaliwanag ni Hero ang tunay na pakay niya kung bakit siya nag-osyoso. Hindi naman ito nakatiis. Ipinagtapat nito ang totoo. Nagulat si Hero sa kanyang nalaman. Ang inaakala niyang biro lang na napag-usapan nila ay puro pala katotohanan. Isa nga talaga itong aswang. Ipinakiusap ni Pinang na huwag ipapaalam sa iba. Ayaw niyang masira ang tiwala sa kanya ng matrona. Nahabag ang binata sa kalagayan ni Veronica. Kaya pala napakabigat ng dinadala nito dahil meron pala itong lihim na napakatagal nang itinatago. Dito nabuo ang isang pangako niya sa sarili na gagawa siya ng paraan para tuluyang makalaya si Veronica sa sumpang kanyang naranasan. Samantala, si Veronica naman ay muli na namang nakaramdam ng gutom ng laman. Ano ba naman ito? Nagugutom na naman ako. Naghahanap na naman ang katawan ko ng masarap na laman. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang nang huli akong kumain. Hindi ko napapansin ang paglipas ng mga araw. Siguro dahil sa pagsama-sama ko sa pagkakawang gawa. Nakalimutan ko ng likaw ng aking sikmura. Lalaki. Kailangan ko na naman ng lalaki. Saan naman ako kukuha nito? Zero. Parang nasasabik ako sa kanyang katawan. Hindi maaari. Ang isang tulad niya ay mahirap biktimahin. Hahanapin siya ng lahat. Kung agad ko siyang bibiktimahin, maraming taong makakaalam na may isang nilalang na katulad ko sa baryong ito. Nakakainis! Ano itong gagawin ko? Saan at kanino ko ibabaling ang kasabikan ko sa kanyang laman? Madaling araw na lumabas si Veronica. Mag-isa lamang siyang umalis. Patagong nagtungo sa kakahuyan. Naganap siya ng ibang mapagbabalingan. Sa di kalayuan, may nakita itong isang binatang naglalakad sa daan. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit sa pagkakataong ito ay parang pinipigilan niyang pumatol muna sa ibang lalaki. Siguro dahil hindi maalis sa isip niya ang imahe ng binatang si Hero. Gustuin man niyang umiwas ng tawag ng kanyang laman ay hindi niya rin magawa. Mas nangingibabaw ang dugo ng aswang na dumadaloy sa kanyang kamalayan. Patakbong inatake niya ang lalaking naglalakad sa daan. Tinalunan niya ito at agad na sinagpang ang balikat.
balikat ko! Ah! Anong ingay yun? Parang may naririnig akong sinasaklang tao. Ah! Tulong! Aswang! Inaatake ako ng aswang! Huwag kang malikot! Mas lalo ka lang masasaktan! Ah! Anong klaseng nilalang ito? Ah! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Ayoko pang mamatay! Tulong! Diyos ko, ang dami ng dugong nawala sa kanya. Huy! Bitiwan mo siya! Alis yan! Shh! Alis! Ah! Ah! Pakialamero! Ah! Si Hero nandito siya. Anong gagawin ko? Baka makilala niya ako. Balikat ko! Napakasakit! Kailangan kitang maitaboy. Mamamatay siya kung hindi pa siya makakawala. Hindi ako maaaring magtagal pa rito. Kailangan ko nang makalayo. Lumog ang pagkakahawak niya sa akin. Aalis na ako. Umalis ka na. Huwag mo nang hintayin mabihag ka pa. Salamat naman at pinakawalan niya ako. Brother, tulong! Kumalma ka lang muna. Tatawag tayo ng tulong mula sa iba. Hintayin mo ako. Iniwanan niya muna ang biktima. Naganap ng taong maaari niyang lapitan para mailigtas ang buhay ng lalaking duguan. Naisipang dumiretso ni Hero sa tahanan ni Veronica sa pag-aakalang maaari niya itong matakbuhan, lalo na sa sitwasyong ito na may nangangailangang tulong medikal. Napawi naman ang gutom niya sa nakita niyang lalaki, pero ang kapalit naman ito ay ang maaaring pagkabunyag ng kanyang totoong katauhan. Patago siyang pumuslit sa kanyang tahanan, umiwas sa mga taong maaaring makakita sa kanya. Wala nga kasi siyang kasama ng mga oras na yun. Wala ring maglilinis sa kalat na ginawa niya. Kaya nga't doble siyang nag-ingat sa pagkakataong ito. Pagpasok niya sa likod ng pintuan ng kanyang kusina, nang makita siya ni Brother Hero na nakatapis lamang siya na balabal ng kanyang dala at may bahid pa ng dugo sa kanyang muka at sa kanyang kamay. Ano ba naman ito? Hindi man lang ako nakapaglinis ng katawan ko. Pati damit ko hindi ko na napalitan. Veronica! Veronica, nasaan ka? Kailangan ko ng tulong mo. Si Hero, nandito siya kaagad sa bahay ko. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Veronica, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nakatapis lang siya ng balabal at may bahid ng mapupulang likido sa buo niyang kamay at sa kanyang mukha. Ano itong ginawa niya? Pagpasensya mo ng aking itsura. Galing kasi ako sa hayupan ko. Sinilip ko yung nanganganak naming baboy. Ako ang nagpaanak. Kayo ang nagpaanak? Nang ganitong oras ng gabi? Parang napaka-imposible man yata. Galing ako kilatan ng gido. Wala namang buntis sa mga inaalaga ang baboy. Ano't naririto ka? Anong kailangan mo? Kailangan ko ng tulong mo. May isang lalaking inatake ng isang nakatatakot na nilalang. Kailangan ko ng sasakyan para madala ko siya sa pagamutan. Magtungo ka sa bahay ni Baldo. Sabihin mo sa kanyang samahan kanya sa pinakamalapit na pagamutan. Eh kayo, ayos lang ba ang lagay niyo? Huwag mo akong intindihin. Sige na, umalis ka na. Kaya ko ang sarili ko. Kailangan ko maglinis ng katawan. Sige. Veronica, salamat. Malapit ko na talagang makumpirma kung totoo ang sinabi sa akin ni Yaya Pinang. Naipagamot niya ang biktima sa pagamutan. Base sa kondisyon na nakita ng mga doktor, maging sila ay nagtaka kung paano at saan ito natamo ang sugat sa katawan. Mabilis na kumalat sa sitio ang insidenteng nangyari sa binata. Palibas ay mag-uumaga na nang nadala ito sa pagamutan.
Maraming mata agad ang nagmamatsyag ng mga oras na yun. Lumipad naman ang isip ni Hero sa kahuli-huli ang tagpong nakita niya si Veronica. Ang katawan nitong nababalutan lamang ng balabal nang may bahid ng dugong nagkalat sa buo nitong katawan. Hindi niya tuloy mawari kung anong hakbang ang susunod niyang gagawin para lamang matulungan si Veronica. Kinagabihan, sinadya niya si Veronica mismo sa kanyang tahanan, hindi para tanungin kung saan galing ang nakita nito sa kanyang balabal, kundi para magkaroon ng pagkakataong maipadama kay Veronica ang kanyang pag-aalala. Ano bang sadya mo't pinuntahan mo ko rito, ha? Hindi ba't madalas tayo mag-uusap tungkol sa mga bagay na gumugulo sa'yo? Nandito ako para makinig sa'yo. Ano bang tinutumbok ng lalaking ito? Bakit parang may nalalaman siya tungkol sa akin? Pero paano? Saan niya nasagap ang mga hinalang yon? Alam ko nagtataka ka kung bakit ako nandito. Nag-aalala lamang ako. Baka may maitulong ako. Hindi ko kailangan ng tulong ng kahit na sino. Ang ibang taong may kailangan sa akin. At ikaw, hindi porkit na pagkakatiwalaan na kita, ay maglalakas loob ka ng pakialaman ng buhay ko. Ako pa rin si Veronica Ruiz, ang natatanging nagmamay-ari ng lahat ng mga ari-arian rito. Wala ka pa rin karapatang panghimasukan ako. Patawarin mo ko sa aking kapangasan. Nag-aalala lamang ako sa kalagayan mo. Itinuturing na kitang espesyal na tao sa buhay ko. Simula nang napunta ako sa lugar na to. Isa ka na sa mga taong malaga sa akin. At hindi ko maaatim na mapahama ka. Handa akong makinig sa iyo, Veronica. Talaga ba? Mahalaga ako sa kanya. Ay naku, parang lumilipad sa alapaap ang aking pakiramdam. Hindi ko mapigilan ang sarili kong kilikin sa mga sinasabi niya. Veronica, pumupungay-pungay ang mata mo. Ano bang gusto mong gawin ko para pagkatiwalaan mo ko? Magbigay ka ng kahit anong kahilingan mo. Sabihin mo lang. Gagawin ko. Sige, kung sakaling yayain kitang magtungo tayo sa isang tahimik na lugar, sasama ka ba sa akin? Kung ang pagpunta natin sa lugar na yon ang magiging daan para matulungan kitang mailabas ang lahat ng bigat na nararamdaman mo, basta sa ikabubuti mo, papayag ako. Hindi. Tuluyin niya nang nabihag ang puso ko. Hindi na ako mag-aalinlangan pa. Bahala na kung ano pang sunod na mangyayari. Basta sa ngayon, pagkakatiwalaan na muna kita. Napawi ng tapat na kalooban ni Hero ang lahat ng pag-aalinlangan ni Veronica. Kahit alam niyang maaaring mabunyag ang kanyang pinakatatago-tago, ay hindi ito nagdalawang isip na tumanggi sa inaalok nitong pagmamalasakit sa kanya. 3 linggo ng buwan ng Marso noon at tiyak siyang panahon na naman ito ng kabilugan ng buwan. Ang araw kung saan mas malakas ang hatak ng kapangyarihan ng dilim para sa mga katulad nilang mga aswang. Nagtungo sila sa isang baybaying dagat. Palibas ay wala pang gaanong tao roon, kung kaya't sila lamang na magkasama sa lugar na yun. Pumwesto sila sa tabing dagat, kumain ng simpleng baon nilang merienda. Nasa ganun silang tagbo nang magawi ang tingin ni Hero sa balikat ni Veronica. Lantad ang malalaking peklat sa balikat dahil sa suot nitong off-shoulder na bulaklakang bestida. Hindi naman maiwasan ni Hero na humanga pa rin kay Veronica.
Kahit kasi nasa edad ito ng 40, napapanatili nito ang kanyang kinis at ganda. Dumating ang hapunan. Nakituloy sila sa isang simple at di gaanong kalakihang silid. Dito nila napagkasunduang magpalipas ng magdamag. Naglakad-lakad sila sa tabing dagat. Nang magsimulang kabahan si Veronica, nakaramdam naman siya ng kakaiba sa katawan. Veronica, pagmasdan mo ang paligid. Napakaganda talaga ng tabing dagat. Hindi ba? Oo, tama ka. Veronica, ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Oh, wala ito. Huwag mo akong intindihin. Paano hindi kita iintindihin? Gayong balisa ka. Pawis na pawis. Oh, ang mabuti pa, Hiro. Bumalik na muna tayo sa kubo. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Huwakan mo ang braso ko. Aalalayan kita pabalik ng kwarto natin. Anong oras na ba? Parang napakaaga naman ata na mag-init ng katawan ko ng ganito. Ikukuha muna kita ng makakain sa kusina. Baka nagugutom ka lang. Hindi, huwag na. Kaya ko ang sarili ko. Ang mabuti pa ay lumabas ka na muna. Kailangan ko munang mapag-isa. Ano? Hindi, ayoko. Mas lalo ako mag-aalala kung iiwan kita. Hindi ako pwedeng mawala sa tabi mo. Maupo ka muna sa kama. Kukuha ako ng tubig. Hintayin mo ko ha. Nag-iinit ang buong katawan ko. Gusto kong buhusan ng malamig na tubig ang katawan ko. Baka sakaling humupa ang init na nararamdaman ko. Diyos ko, alam mong matagal ko nang hindi natatawag ang pangalan mo, Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, tinatawag kita para maprotektahan ang lalaking ito na iyong lingkod. Napakabuti ng puso niya at ayoko mapahamak siya ng dahil sa akin. Veronica, eto ang tubig. Gusto mo ba buksan ko para sa'yo? Hindi ko na talaga kaya. Hero, lumabas ka na ng silid. Ngayon din. Ano? Pero bakit? Huwag nang maraming tanong. Sumunod ka na lang sa akin. Lumabas ka na. Teka, sandali. Huwag mo ko itutulak palabas ang kubo. Sandali lang, Veronica. Aray! Napalakas naman yata. Naitulak niya ako palabas ang kubo. Nang ganun-ganun na lang. Anong nangyayari sa kanya? Bakit siya sumisigaw? Veronica! Buksan mo itong pinto! Tutulungan kita! Papasukin mo ko! Hindi! Hindi mo ko matutulungan. Hindi na kailanman mawawalang sampang ito sa akin. Nakatulugan na lamang ni Veronica ang pagbabagong anyo niya sa kwarto. Pinigilan ang sariling mambiktima ng sinuman, lalong-lalo na at nasa labas lang ng kwarto ang binata. Bumangon si Veronica at nag-ayos ng sarili. Samantalang si Hero naman, mag-isa ring nakahiga sa labas ng pintuan sa kanilang silid. Dahil mataas na ang araw, tulog pa rin ito sa lapag. Ginising na siya ng tagapagbantay ng kubo. Inabutan siya nito ng kanilang makakain. Binuksan ni Veronica ang pintuan. At nakita niya ang nakangiting mukha ni Hero habang pinapagpag nito ang kanyang damit na nadumihan dahil sa pagkakahiga sa sahig. Nahihiyang kinumusta ni Hero si Veronica na hindi niya alam kung ano ang tanong. Tumango na lamang ito sa kanya bilang pagtugon para mabasag ang katahimikang namamagitan sa kanilang dalawa. Inalok ng binata si Veronica ng dalang pagkain ng tagabantay at nagtungo sila sa hapagkainan, sabay na kumain. At sa hindi inaasahang pagkakataon,
Natabig ni Hero ang baso at nabagsakan ang kanyang paa. Nasugatan si Hero. Ang paa ko! Naku, ang paa mo. Ang daming dugo. Hero, nasugatan ka. Bakit ganun? Wala man lang siyang reaksyon. Hindi, Veronica. Ayos lang ako. Malayo ito sa bituka. Paano kang magiging ayos niyan? Nahiwa yung paa mo. Napakalaki ng sugat. Tingnan mo nga yan. Aswang siya. Pero hindi siya apektado ng dugo ko. Iba ang ikinikilos niya. Inuhuli niya ako sa tingin. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Huwag mo nang lagyan ng tela. Tatalian ko na lang. Ikaw talaga, Veronica. Inaantay mo talaga masugatan ako ng ganito bago mo ko imikin. Dapat pala, kanina ko pa hiniwa ang kamay ko para lang mapansin mo. Sobra ka naman. Ibig mong sabihin, sinadya mo talagang mabagsakan ng paa mo para lang imikan kita. Yun ba ang tingin mo? Kanina pa kita gusto makausap. Ikaw itong hindi kumikibo. Pasensya ka na. Nahihiya lang ako sa ginawa ko sa'yo kagabi. Akala ko ba, magkaibigan na tayo. Pinagkakatiwalaan mo na ako. Bakit ngayon parang hindi ka pa rin handang ipagtapat sa akin ng totoo? Ewan ko. Hindi ko alam. Natatakot ako. Natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Bakit hindi mo subukan? Sa ilang linggo nating madalas na mag-usap, sa tingin mo ba, marami pa rin akong hindi alam sa'yo? Ano bang sinasabi niya? Wala akong natatandaan na binanggit ko sa kanya ang tungkol sa pagkatao ko. Natigilan ka na. Anong iniisip mo? Nakita niya kaya ako kagabi. Nabunyag na ang lihim ko sa kanya. Baka kung ano nang iniisip niya sa akin. Veronica, kung meron ka mang binabalak sa akin na masama, hindi ba dapat, kagabi mo pa dapat ginawa? Hero, Veronica, alam ko may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. May nakaraan tayong ayaw natin balikan. Ang tanong ko lang sa'yo, hanggang kailan mo kakayaning itago ang tungkol sa iyong pagkatao? Hanggang kailan mo susuluhin ang paghihirap ng damdamin mo? Hero, kung alam mo lang sana kung gaano ako nahihirapan, kung gaano nakatagal na tinitiis ko ang lahat ng ito, at kung gaano ko kagustong makawala sa sumpang ito. Kahit gustuhin ko pang makalaya, hindi ko alam kung paano. Hindi ko rin alam kung kaya ko. Hindi ko ito kaya ng mag-isa. Kung ganun, pagkatiwalaan mo ko, sa akin mo ibuntun ang lahat ng pinagdadaanan mo. Handa ako sa lahat na maaaring mangyari. Matulungan lamang kita. Inabot na naman sila ng dilim sa kubong kanilang pansamantalang tinuluyan. Dito na ihayag ni Veronica ang buong katotohanan kay Hero. Kung noong lasing ito, paputol-putol ang mga kwento niya. Ngayon ay malaki ang pagkakaiba. Sinimulan niya kung anong buhay niya noon. Siya ang kaisa-isang tagapagmana ng Hacienda Veronica. Ulila siya sa mga magulang, kaya nakasanayan niya nang makuha ang lahat ng gusto niya. Nakilala niya ang isang estrangherong binata, gwapo, matipuno at makisig. Kung iistimahin, matanda ito ng 10 taon sa kanya. Naging magiliw ito. Itinuring siyang parang prinsesa. Sa tuwing sila ay magkakasama, palibas ay 20 anyos pa lamang siya noon nang mahulog ang loob nito sa binata. Nagpalitan sila ng pangakong magsasama pagdating ng takdang panahon, dala ng kapusukan
Nagpaangkin ito sa binata. Sa kalagitnaan ng kanilang pagniniig, nakagat siya nito sa kanyang balikat. Dito na tuluyang nakita niya ang totoo nitong katauhan. Nagulat si Veronica sa kanyang nakitang pagbabagong anyo. Inakala ng binata na matatakot ito sa kanya, pero taliwas ito sa inaasahan niya. Naging babaw pa rin ang pagmamahal niya sa binata. Lumipas ang ilang buwan. Nagbunga ang kanilang pagniniig. Pero bago pa man niya masabi ang kalagayan niya, nabalitaan na lamang niya ang biglang pagkamatay nito. Kinuyog ito ng taong bayan sa pambibiktima ng mga buntis sa kanilang lugar. Sa sama ng loob, nakunan siya sa kanyang dinadala. At tanging si Yaya Pinang at si Mang Baldo lamang ang nakakaalam ng naging kalagayan niya sa ilang buwang paglalagay nito sa mansyon. Doon nagsimula ang galit niya sa mga binatang may angking kakisigan. Nangakong pakaiingatan siya, pero siya rin ang iniwan. Naiintindihan na ngayon ni Hero ang lahat, ang dahilan kung bakit humantong sa ganitong kalagayan. Ngayon mo sabihin sa akin. Sabihin mo sa akin kung magagawa mo pa ba akong tulungan. Bakit inuhusgan mo ko kaagad? Ganun ba talaga kababaw ang tingin mo sa akin? Bilang kaibigan mo? Yun nga lang ba ako sa'yo? Isang kaibigan lang. Veronica, Oo, alam ko. Kasuklam-suklam ako. Hindi ako katulad ninyo. Isa akong aswang. Isang halimaw sa paningin ninyo. Pero tao pa rin ako. May puso at damdamin. Pinipilit kong maging normal katulad ninyo. Kahit na alam kong imposible. Imposible dahil hindi ko na maibabalik ang dating ako. Maswerte nga lamang ako. Dahil nataon na may pera ako at yaman. Kaya kahit ganito ako, natatapalan pa rin ng perang lahat ng masasamang nagawa ko. pero ano? Masaya ka ba sa lahat ng ginawa mo? Napaligaya ka ba ng lahat ng yaman na meron ka? Hindi, di ba? Dahil puno ng galit ang puso mo. Puno ng galit sa mga taong inakala mong masama ang tingin sa'yo. Sabihin mo nga sa akin. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Kung anong dapat gawin ng isang katulad ko. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Hindi ba't hindi mo alam? Hindi mo alam ang pakiramdam ng isang katulad kong nasira ang buhay nang dahil sa aswang. Diyan ka nagkakamali. Alam ko ang pakiramdam nang nasira ang buhay dahil sa mga aswang. Veronica, bakit? Hero, sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong anyo. Sana lang ay hindi mo ako pandirihan. Veronica! Nakita mismo ni Jeronimo ang nakatatakot na itsura ni Veronica. Unti-unting pumangit ang maganda niyang mukha. Kumulubot at nangitim ang makinis nitong kutis. Humaba rin ang kanyang mga ngipin at mga kamay. At naglaho ang maganda niyang katawan. Hindi natinag ang binata sa pagbabagong anyo ni Veronica. Matamang nakatitig lamang ito sa kanya. Nagtaka siya kung bakit hindi malang ito natakot sa kanyang itsura. Umalulong siya ng malakas. Pinakita ang bangis niya sa binata. Pero tulad rin ng una, hindi pa rin ito umalis sa kanyang kinatatayuan. Pinatunayan lamang talaga ng binata na kahit ano pa ang itsura niya, hindi ito papaapekto. At handa rin siyang samahan siya
Kahit ganito pa ang kanyang kaanyuan. Napaluha si Veronica. Kakaiba nga si Geronimo sa lahat ng kanyang nakilala. Isa siyang napakabuting Ginoo. Kung sana nga lang mas nauna siya nitong nakilala, baka hindi pa nasira ang buhay niya. Nakita ni Geronimo ang pagtulo ng luha ni Veronica. Hindi niya napigilang yakapin ang matrona. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nagbalik ang dating anyo ni Veronica. Yun nga lang, nasira ang damit nitong suot, kaya dali-daling binalot ng binata ang hubad na katawan ni Veronica ng kumot na nakalagay sa kama. Dito na siya bumigay. Tuluyan ng bumuhos ang kanyang luha. Paano? Paano mo nagawa yun? Paano mo ko naibalik sa dati kong anyo? Paano hindi ka natakot sa itsura ko? Alam ko hindi mo kagustuhan ang nangyari sa'yo. Alam ko mabuti ang iyong puso. Alam ko may pag-asa ka para makawala sa sumpang yan. Anong kapangyarihan ba ang meron ka? Anong ginawa mo sa akin? Wala akong kapangyarihan. Pero may kapangyarihan ang Diyos na sinasandalan ko. Yung Diyos ba na sinasabi mo, maaari niya rin ba akong matulungan? Bakit hindi mo subukan? May parte ng buhay ko na hindi ko alam. Marahil nagtataka ka kung bakit hindi ako naapektuhan sa nakita ko sa'yo. Oo, doon ako nagtataka. Bakit hindi ka natatakot at nagulat sa nakita mo? Dahil matagal ko nang alam ang lihim mo. Bukod pa roon, tulad mo, may karanasan din ako sa mga nilalang na katulad mo. Ano? Ang ibig mong sabihin, may lahi ka ring aswang. Hindi, wala akong lahing aswang. Pero naging biktima ang aking ina ng isa ring aswang. 10 taon na ang nakalilipas. Hero, iabot mo nga sa akin yung nyug sa labas. Malapit nang lumambot ang baboy. Opo, ina! Nandyan na po! Kailangan mabalatan ko agad ang nyug. Kung hindi, magagalit na naman sa akin si ina. Tulong! Tulungan niyo ako! Anong ingay yun? Si nanay narinig ko sumisigaw. Nay! Bakit po? Nandyan na po ako! Aswang! Tatay! Tulong! Si nanay! Karay-karay ang aswang! Ang baby ko! Ang baby ko! Ang baby ko! Nay! Nanay! Walang iyakang halimaw ka! Bitiwan mo ang asawa ko! Tulungan niyo po kami! Andalian niyo! Tagpasin niyo ang halimaw na yan! Kailangan niyong mamatay! Ay, nako! Patayin Halimaw ka! yan! Ay, Tatagpasin ko ang kuyugin asawa mo yan! ng ganito! Ay, nako! Mga kabaryo! Bilis! Ay, Kuyugin niyo! kuyugin Bago na yan! makalayo! Bago makalayo! Ay, bilisan niyo! Naging trauma sa akin ang pangyayari yun. Mabuti na lang. May seminaristang nadayo sa aming lugar. Sumama ako sa kanila sa Maynila para mag-aral. Doon ko na lamang ibinuntun ang lahat ng galit ko sa halimaw na yun. Kaya noong nagbalik ako, inakala ni Tio Guido na daya ako rito. Ang totoo, dito ako isinilang at lumaki. Namatay ang aking ama bago kami bumalik rito. Kaya ipinangako ko nun sa sarili ko na kung sakali mang maalala ko ang masalimuot kong nakaraan, ibabaling ko na lamang ang lahat ng aking atensyon sa pagmimisyonaryo rito sa taong bayan. Biglang nagkaroon ng pag-asa si Veronica sa pagkukwento ni Hero sa kanyang nakaraan. Iba man ang kanilang sitwasyon, pero malinaw
na may maaari pa siyang gawin para tuluyang magbago ang kanyang kapalaran. Napayakap siya kay Hero. Umiyak habang sinasambit ang katagang. Tulungan mo ako. Dito niya inalala ang balitang kumalat sa kanilang baryo noon. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang batang lalaking nabalitaan ko na naulila sa ina dahil nabiktima ng aswang ang nagdadalang tao mong ina. Tama ka. 10 taon na rin ang nakalilipas. Nang lisanin ko ang bahay na ito sa kagustuhan ng aking ama na makalimot ako sa pagkamatay ng aking ina. Sino mag-aakalang ang aswang na kinuyog ng taong bayan ay siya namang nobyo mo na sumira sa buhay mo? Ano bang klaseng pagkakataon ito? Hindi ako makapaniwala. Veronica, patawarin mo ko kung hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Matagal ko nang alam ang lihim mo. Hinihintay ko lang talagang ikaw mismo ang magtapat nun sa akin ng totoo. Nakakainis ka. Pilit kong pinapaganda ang pangalan ko sa'yo. Pero sirang-sira na rin pala ang pagkatao ko sa'yo. Ano naman ngayon? Nalaman ko man ang totoo. Iniwan ba kita? Hero, Alam ko may mga pagkakataong binigyan mo ng mali siya ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Pero ang nais ko lang talagang mangyari, matulungan ka. Napakabuti ng iyong puso na biktima ka lang ng halimaw. Kung kaya ka nagkaganyan. Kung sakali bang mahulog ang loob ko sa'yo, mapagbibigyan mo ba akong maging bahagi ka ng buhay ko? Hindi ko maaaring pangunahan ang panahon. Pero malay mo, mahirap na magsalita ng tapos. Salamat, Hero. Salamat sa pag-asang na ibigay mo sa akin. Salamat. Hero, Bakit? Anong nangyayari sa'yo? eto na naman ang pakiramdam ko. Nagugutom na naman ako. Nagiinit ang katawan ko. Gusto kong kumain ng tao. Alika, yumakap ka sa akin. Aalisin ko ang nararamdaman mo. Hero, natatakot ako. Baka masaktan kita. Ayoko mangyari yun. Magtiwala ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Tuluyan nang nakapagpalit ng anyo si Veronica. Hindi niya halos makontrol ang katawan niya. Naitulak pa nga niya si Hero ng malakas. Lakas ng loob na lumapit ito sa kanya habang sinasambit ang isang panalangin. Sinabayan niya ito ng pag-awit niya ng isang hymnal song. Nairita naman ang tenga ni Veronica. Humihiyaw ito sa sakit na parabang nakabibingi ang ingay sa katulad niyang nilalang. Dito nakakuha ng pagkakataon si Hero na muling balutin si Veronica ng kumot na kanyang hawak. Kahit may mga pagkakataon pa ngang naiwawasiwas nito ang mahabang mga kamay, ay pinuluputan naman ito ng kumot na kanina'y hawak-hawak niya. Unti-unting bumabalik ito sa kanyang dating anyo na parang batang inihihele si Veronica ng awiting kinakanta ni Hero. Sa pagod na matrona, nakatulugan ito ang napakahabang gabi ng kababalaghan. Kinaumagahan, nagkaroon ng counseling ang dalawa. Tinuruan ni Hero si Veronica na alisin ang negatibong isipan na nagpapatakam sa kanyang gutom sa laman. Pinaalis sa kanyang isipan ang mga bagay na nagdudulot sa kanya ng kagutuman ng laman at itinuro sa kanya ang mga katagang. Kailangan banggitin mo ito mula sa puso mo at ariin mo ang mga pangako na ito ng Diyos. Ang Diyos ang panig sa akin. Sinong makakalaban sa akin? Ako ay likha ng Diyos at ako ay para sa Diyos.
Diyos ko, patawarin niyo ako sa lahat ng pagkakasala ko. Palayain niyo po ako sa madilim kong nakaraan. Gusto ko nang lumaya. Gusto ko na ng pagbabago. Tulungan mo ako, Diyos ko. Panginoon ko, ano ba itong kapangyarihang nararamdaman ko? Gabayan niyo po ako. Dakila ka, Ama. Palayain niyo po ako! Diyos ko! Diyos ko, salamat. Salamat sa napakalaking himala. Salamat po, Diyos ko. May malakas na hangin na biglang dumaan sa kanilang kinalalagyan. Bigla ring nahinto ang mga alulong ng asong gubat sa kanilang paligid. Naging hudyat ito para kay Hero na agad na tumabi kay Veronica. May narinig siyang malakas na atungal ng isang halimaw na unti-unti ay bigla na lamang naglaho. Sinabayan pa rin niya ito ng kanyang pag-awit. Ang agarang pagsalo ng natumbang katawan ni Veronica. Kinanlong niya ito, inihiga sa kama. Binantayan ito habang natutulog. Napagmasdan niya ang mukha ng matrona. Naging maaliwalas na ang kanyang mukha. Hindi na ito katulad ng kanina. May napakabigat na dinadala. Mukhang gumana ang ginawa niya. Lumipas ang ilang oras. Nagising na rin si Veronica sa mahaba nitong pagkakatulog. Hero, Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? totoo niyan. Napakasakit ng buong katawan ko. Para akong nakipagsuntukan sa napakaraming tao. Kung ganun, hindi mo pa kayang bumangon. Hindi pa. Patawarin mo ko, Hero. Mukhang natenga na tayo rito sa bakasyon na ng matagal. Ayos lang yun. Huwag mo na akong lalahanin. Total, karaniwang araw lang naman ngayon. At wala akong kailangan gawin sa bahay panambahan. Hero, salamat. Salamat sa lahat-lahat. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo. Dahil tuluyan na rin ako nakawala sa nakalulungkot kong nakaraan. Parehas lang naman tayong naging biktima. Walang dapat sisihin. Tama ka. Biktima ng masamang pagkakataon. Ibig bang sabihin ito, aalis ka na sa lugar natin. Iiwan mo na ang sityo. Bakit ko naman gagawin yun? Ito yung bagong tahanan ko. Bakit pa ako lalayo? Talaga? Magkakasama pa tayo ng matagal? Marami pang nais ipagawa sa akin ng Panginoon sa lugar na to. Hindi ko maaring basta iwan na lamang kayo. Lalong-lalo ka na. Gamitin mo ko bilang dahilan mo sa pananatili mo sa ating lugar. Ang siyang makapagpaligaya sa akin. Hindi ko rin alam kung saan nahantong ang lahat ng ito. Basta isa lang ang tanging sigurado ako. Ay ninanais ng Panginoon na akayin ko ang sityo na ito sa aking pananampalataya sa Diyos. Para ang lahat ng taong naririto, mapalapit pa sa Diyos. Handa akong tumulong. Basta lagi ka rin nasa tabi ko. Naging mas malapit ang dalawa. Hindi man nila kapwa alam kung saan hahantong ang lahat. Sumugal pa rin ang binata. Wala naman siyang ibang nais gawin kundi mapabuti ang lahat. Hindi lamang si Veronica, kundi para mapawi na rin pati ang kanyang nararamdamang galit noon. Masaya silang nakabalik sa kanilang sityo. Kinantsawan pa nga sila ng buong taong bayan dahil sa tagal ng kanilang pagkawala. Pero nilinaw naman nila ang dahilan. Kinailangan nilang ayusin ang isang napaka-importanting bagay. Lumipas ang ilang buwan
Unti-unti nang napabuti ang pakiramdam ni Veronica. May mga pagkakataong nakararamdam pa siya ng kakaiba, pero sa lahat ng itinuro sa kanya ni Hero ay napaglabanan niya naman ito. Tungkol naman sa nabiktimang lalaki noon ni Veronica, ito raw ay biglang nawala. Hindi nila sigurado kung saan ito pumunta. Matapos nitong makatakas sa ospital, binalaan na lamang ni Veronica si Hero na maaring magbalik ito. Lalo pat hindi niya ito napatay. Nangamba naman si Veronica ay nagtiwala na lamang siya sa kapangyarihan ng Diyos na hinding-hindi na muli mararanasan pa ng sityo na yun ang bali-balita tungkol sa panibagong aswang sa kanilang bayan. Shout out time! Batiin po namin ang ating mga channel members na sina Felix Ababad, Baikong Tausi, MG Alisondra, Giselle Channel Vlog, Tamol Tansapobia, Apple May Tanwako, Midnight Blue, Almira Aludo, Malayang Amihan, Edong Bulalu, Tony Boy, Ate Jonah Vlogs, and Jenny Villanueva. Nais po naming ipaalam sa inyo sa isang taong pagdiriwang po ng Dark Shadows 101. Kami po ay mamibigay ng konting t-shirt na ayon po sa aming nakayanan. At ang bubunutin po namin ay mula sa ating mga channel members. Kaya po sa mga hindi pa po nakasubscribe o hindi pa po member ng aming channel, kung nais nyo po magkaroon ng pagkakataon na mapagpilian namin o mabunot para mabigyan ng aming giveaway t-shirt. Kung di ka pa po members, pwede po kayong mag-member sa ating channel. Maraming salamat po. Shoutout po kay Christine Alin Banduho, Maria Angel Tidora from Brazil, Gemma Paloma, Shai, Elizabeth Dakels, Josie Vlogs, Helene Grab, Venus Rabas, Mark Abila, shoutout po Idol Juniper Abila, Jenny Mihayay, Lori Canada's Vlog, King Family, shoutout po from Indiana, USA, Crisal Alcantara, Nadia Usman,